Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ng GMA News 1 minute ago. The Senate Blue Ribbon Committee holds a hearing today, September 1, 2025 to examine flood control projects. So, wow! Ang ganda ng timing. Dali may balita tungkol dito. Papanoorin natin. Hindi pala ito. Pangalawa na ito Ang unang tanong dyan is, yung mga contractors na hindi sumipot nung una, magpapakita na ba ngayon? Especially yung Sara Diskaya, presidente ng Kasi sila, kung may pinakasikat na contractor ngayon, ito, Sara Diskaya at saka yung magkapatid, yung Congressman Saldico and Christopher Ko. So, magpapakita kaya sila? Ito, mayroong post ang, sinong nag-post nito? Daily Tribune. 23 minutes ako. In a telephone conversation, Pacifico Curly Diskaya II confirmed to Daily Tribune that his wife, Sara, will attend the hearing as the president of Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. So sana nga mag-attend. Kasi nag-warning na dalawa pala itong dalawa ang nailistang construction company ng Diskaya couple. Yung isa, St. Timothy. So ito naman is Alpha and Omega. So who will represent St. Timothy? Wala. Hindi pwede. Kailangan lahat ng mga companies na nabanggit ng Pangulong Marcos Jr. mag-attend. Otherwise, ang susunod, warrant of arrest na. Nag-warning na po si Senator Escudero na yung hindi pa rin mag-attend ngayon, susunod, warrant of arrest na. So, subaybayan po natin. Ako, hindi ko siguro mapanood yung hearing. Kasi alas 9 magsimula ang hearing. Magbiyahe kami. Hindi ko, balitaan nyo na lang ako. Okay, sandali. Magbasa tayo sa mga comments. Medyo lang ngayon, nalulungkot ako sa nangyari sa investigation sa Senado. Yung nagbabanggaan si Senator Lacson at saka si Senator Marcoleta. Kasi tingin ni Senator Marcoleta para bang ino-obstruct o nakikialam. I cannot understand. Itong hindi maganda ang dating kay Senator Marcoleta, yung pag-privilege speech ni Senator Lacson noon sa Senado. After na nasimulan na ang hearing, nag-privilege speech si Senator Lacson, ang dami niyang mga isiniwalat, na nakatulong naman sa akin, sa publiko, maraming natuwa. Ngayon, hindi maganda ang dating kay Senator Marcoleta, kaya may bangayan sila ngayon. Sana maayos nila. Kaya pareha silang nakakatulong sa taong bayan para maibulgar itong anomalyang ito. Yun lang, si Senator Pangilinan, yun, hindi na ako sumasang-ayon dahil isa ring nakikisawsaw. Dahil gusto pa niyang may panawagan, Senator Pangilinan, na creation of an independent body to investigate itong flood control anomaly. Kaya lang, ang inire-recommend niyang mangulo doon mga kakampi, Dilawan. Former Ombudsman Conchita Carpio Morales at sino pa yung pinangalanan niya. Okay, si Mayor Magaling, pinangalanan niya, kailang may isa pa. Dapat walang ganun. Okay, so magbasa tayo. Sara. The camp of embattled Diskaya couple has confirmed that Sara Diskaya will be attending the second public hearing
set by the Blue Ribbon Committee on Monday. In a telephone interview, Pacifico Discaya confirmed that his wife, Sarah Discaya, will attend the hearing as the president of Alpha and Omega General Contractor. This controversial firm allegedly bagged 100 flood control projects valued at 7 billion. Grabe, oh. 163,487, basta 7 billion. Senate President Escudero stated last week that he had signed the subpoenas against 8 contractors who did not appear at the first hearing. Aside from Vizcayas, Alpha, and Omega, other summoned flood control contractors expected to appear at the hearing are, ito na, Highton Construction. Ito yung yung magkapatid nga ko, Saldi and Christopher Co. LRTK Builders Incorporated, Royal Crown Monarch Construction Supplies, St. Timothy Construction Corporation. Ito, Diskaya rin to. Sunwest Incorporated. Ito, Saldico. Top-Notch Catalyst Builders Incorporated and Wawao Builders. So, timing itong investigasyon. Kasi itong weekend, grabing pagbaha na naman sa Metro Manila. Kaawa-awa ang ating kababayan sa Metro Manila. Kailan ba ito masolusyonan? Ngayon lang naman nangyari ito eh. The past years, palagi naman tayong binabagyo. Kailang yung baha, sandali lang ang baha, tapos hindi kasing tindi ngayon. Bakit grabe na ang baha? Na billions naman ang nagagastos natin from our taxes, binubuhos sa flood control. Ito na, nabulgar na sila na kinukurakot pala. Karamihan mga substandard, palpak, o kaya guni-guni ang mga flood control projects. Kaya magpasalamat po tayo sa Blue Ribbon. Walang sasantuhin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta at makakaasa tayo, may makakasuhan at may makukulong sana. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa area sa kape ni Ades. So mag-abono karon siya. So kining iyang tanom nga kape 200. So magdugang pa ni siya. Nani ang iyang asawa ang nag-abono. Abono kay So tunga gid ni ka kutsara. tuha. Duha ka bangag. So urea og complete. So mao na ni ang itsura sa kape ni Ades nga isa pa ka bulan. So tambok. O karon human sa pag-abono ni Emile, so gitabangan siya sa iyang igsuon. So gina-sprayhan na pod og karate o Gromix. Yan na di pa si O gawa sa pagpananom ilang Emile sa kape moupod ni ang ilang lakatan. So mo ni sila ang nagtanom og lakatan nga pinakaulahin na. So mo na ni ang ilang tanom nga lakatan. salamat sa Ginoo nga gisuportaran gid mi sa nagsiport sa nagatag nga kasamo nga kape. Kanang kuan, pasalamat mi sa Ginoo nga nakapananom na gid mig kape. Unya mauas namin sa kalisod unya malos pa among eskwela ani. Magamit nila ang pagharvest namo aning kuan kape. Pasalamat ko sa Ginoo ug sa nagatag sa nagsuportar aning kape. Dagan salamat sa Ginoo. Dagang Nagsuportar. salamat kayo. Salamat kaayo. Dagan salamat.